Celine POV, isang buwan ang nakalipas. Hey Celine, bigla ako napalingon. Sama ka sa amin, yaya ni Loida. Ha? Saan? Sa birthday ni Mang Florida. Invited tayong lahat. Excited ni Emily, kaagad ako napailing. Hindi ako pwede. Pero pwede ka namin ipagpaalam sa amo mo. Sasama kami sa'yo. Papayag naman yun. Minsan lang ito eh. Nakangusong wika ni Loida, ngunit umiling pa rin ako. Sigurado akong hindi sila papayag sa ngayon. Siguro sa susunod na lang, lumungkot ang mukha ng mga ito. Promise, sa susunod, sisikapin kong makasama. O sige na nga, baka sa susunod ha. Si Emily, ngumiti ako sabay tango. Naputo lang pag-uusap namin nang dumating si Teacher Lou. At dahil may quiz kaya naman kanya-kanyang kuhaan ng papel. Gusto kong matawa at kanda habang leeg ng mga kaibigan ko sa papel ko. Lihim akong napailing. Pasimple ko na lang na inangat ang papel upang matignan nilang sagot ko. Hindi naman ako madamot na tao. Ayoko namang makapasa ako at maiwan sila. Gusto kong pare-pareho kaming makapasa. Halos takbuhin ko ng mansyon sa isiping nakauwi ng nobyo ko. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Excited na ako na makita to. Pagkarating sa kwarto, kaagad akong nagbihis. Tumungo sa kusina para kumain ng merienda. O anak, nandiyan ka na pala. Si Nanay Len. Napangiti ako ng ilapag nitong paborito kong pansit bihon. May tinapay din kasama. Nagtimpla na rin ako ng gatas. Salamat po, Nay. Tumangulang ito. Nay, nakauwi na po ba si Draco? Mahinang tanong ko at baka may makarinig. Bigla itong lumingon sa akin. Nakakunot ang noo. Hindi ba sinabi sa'yo? Napahinto ako sa pagnguya. Na ano po, na hindi siya makakauwi. Munti ko nang mabitawan ng tinapay na nasa kamay ko. Nahirapan akong lunukin ng pagkain na nasa bibig ko. Kaagad akong yumuko at ayokong makita nito na nasaktan ako sa nalaman. Kausap ko naman to kagabi, bakit hindi nito sinabi? Nakalimutan niya ba? Pero alam ni Nanay Len, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Nakalimutan po yatang banggitin kagabi. At saka bahagyang ngumiti. Tinuon ko na lang ang atensyon sa pagkain na kahit nang toto'y nawalan na ako ng gana. Siguro kaninang umaga lang yung tumawag eh. Hindi na ako kumibo. Baka pag nagsalita ako pumiyok pang boses ko. Ramdam kong pinipigil ang luha sa mga mata ko. Hindi ko nga maintindihan. Simula nang mahalin ko ang lalaki yon, naging iyakin ako. Nagiging matampuhin ako at mabilis sumama ang loob ko kapag may pagkukulang to sa akin. Isip bata ba ako? Sa sobrang sama ng loob ko, hindi ko binuksan ang phone ko. Ayoko tong makausap. Lumipas ang 2 araw na hindi ko pa rin binubuksan ang phone ko. Hindi ko nga alam kung saan ako kumuha ng lakas upang makayanan tong hindi kausapin. Pero ang kapalit naman nun ay ang araw-araw kong pag-iyak, lalo lang lumalalim ang sama ng loob ko sa kanya. Inabala ko sarili sa pagbabasa at paggawa ng assignments. Napapahikab na ako ngunit hindi ko pa rin magawang matulog. 11:00 na ng gabi ng mga oras na yon. Humihilik na nga ang Nanay Len ko. Naisipan kong tumungo sa kusina upang uminom ng malamig na tubig. Ngunit laking singhap ko ang namutawi sa labi ko ng pagpihit ko paharap ng bulto ng nobyo ko. Nakasandig to sa pader habang nakapamul siya. Napalunok ako ng masilayan ang makisig nitong pangangatawan. Naka-short at nakasandong putito. Bumabakat ang malaking talong nito sa suot nitong short. At ganun din ang mamutok-mutok nitong muscle sa braso at ang mga bato-bato nitong abs. Fitted kasi ang sando nito. Para itong model sa klase ng pagkakasandig nito sa pader. Sunod-sunod akong napalunok na makitang malalim ang pagkakatitig nito sa akin. Kinabahan din ako at wala itong kangiti-ngiti sa labi. Akala ko ba nasa Singapore pa to? Malamang umuwi na. Sigaw ng kabilang isipan ko. Mukhang galit siya sa akin. Pipingwi ka ko sa sarili. Sino naman ang hindi magagalit? Ikaw ba naman ang hindi makontak? Nakagat ko biglang ibabang labi ko. Para akong na-tense. Siya naman ang may kasalanan eh. Hindi pala makakauwi. Hindi man lang sinabi sa akin. Maktulang bahagi ng isipan ko. Muli ako napalunok nang humakbang ito palapit sa akin. Titig na titig. Bigla ako napaatras. Hanggang sa mapasandig ako sa refrigerator. Yung puso ko parang nagwawala sa lakas ng tibok. Hindi ako makahinga ng maayos dahil sa kabang nararamdaman, nandun din ang pagkasabik na makita ito. Pero mukha talagang galit nga ito. Hindi pa rin tong humingiti, bigla ako napayuko. Nang biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko nang hulihin ng kamay ni Dracong baba ko. Bigla kaming nagkatitigan.
Nahigit kong paghinga ko nang lumapit ang mukha nito sa mukha ko. Napapikit akong bigla nang lumapat ang malambot nitong labi sa labi ko. Parang may tumusok sa tiyan ko sa tindi ng kiliting dumaloy sa akin. Kaya hindi ko masisisi si Nanay Len kung bakit mahal na mahal ko to. Napakalambing, halatang halata kung gaano ko nito kamahal. Kahit na alam ko na may kasalanan din ako at hindi ko na muna pinakinggan kung anong dahilan ni Draco kung bakit hindi ito nakauwi. Ito pa rin ang nagpakumbaba. Parang inaako nitong lahat. Nakagat ko ang ibang labi sa harapan nito, namumungay ang mga mata nito. Alam kong galit ka na naman sa akin, napalunok ako. Pero sumama rin ang loob ko at hindi kita makontak. Gusto ko magpaliwanag kung bakit hindi ako nakauwi. Hindi ko ginusto yon. May nangyari lang na kailangan kong ayusin. Gusto kong mahiya sa sarili. Nagmumukha akong bata dahil sa inaasal ko. Naunahan ako ng sama ng loob kaysang pakinggan to. Bigla ko napayuko. Pero kasalanan ko naman, napaangat ko ng tingin na sa mga mata na ni Dracong pagtatampo. Ang bigat-bigat sa pakiramdam na hindi kita nakakausap. Para ako mababaliw. Alam mo ba yon? Lalo ko na konsensya. Umiwas to ng tingin sa akin. Kung noon agad-agad ko tong niyayakap, ngayon hindi na. Talagang nagdamdam ito dahil sa ginawa ko. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang nararamdaman para dito. Masuyo ko tong niyakap. Gusto kong mapaiyak. At hindi pa rin ako nito niyayakap pabalik, ngunit naudlot yata ang luha ko na unti-unti ko naramdaman ang pagpulupot ng braso nito sa balangkinitan ko. Kinulong ako ni Draco sa mga braso nito, humigpit din ang yakap nito sa akin. Lihim ako napangiti. Hindi rin pala ako matitiis. Sorry, mahina't halos pabulong na uwi ka ako. Sobra lang akong na-excite ng araw na yun at akala ko makakauwi ka. Pagdadahilan ko, isang tss ang narinig ko mula dito. Kaya pinatayan mo ko ng phone. Humaba ang uso ko. Sorry na nga. Sinubsob kong mukha ko sa matikas nitong katawan. Ang bango-bango, ang sarap sa pakiramdam na nakakulong ako sa katawan nito. Nang bigla ko ni Dracong buhatin. Pinulupot ko naman ng paa ko sa bewang nito. Isang smack kiss ang ibinigay nito bago to humakbang. Saan tayo pupunta? Kinakabahang tanong ko. Sa kwarto ko. Baka makita tayo. Nababahalang wika ko. Maglalakad ba naman kami sa malaking sala paakyat sa malawak at malaking hagdan paitaas? Punong-puno pa naman ng CCTV ang buong kabahayan na ito. Lalo ako natatakot sa isiping baka may magising at bumaba patungo sa kusina. Siguradong makikita kami. Relax baby, walang makakakita sa atin. Just trust me. Bigla ko napapikit, labis ang panalangin ko na sana nga walang makakita sa amin. Kung hindi ito ng huling araw na makakaapak ako sa pamamahay na ito, at baka ito na rin ang huling araw na makikita at makakasama ang lalaking mahal ko. Labis akong nakahinga ng maluwag nang makarating kami sa loob ng kwarto nito. At dahil tiniis mo ko ng 2 araw na hindi kinausap, magbabayad ka sa akin. Umupo ito sa ibabaw ng kama habang nasa kandungan ako nito. Anong magbabayad? Umirap ako kunwari dito hanggang sa masilayan kong matamis na nitong ngiti sa labi. Dito ka matutulog at pagsasaluhan natin ng mainit na gabi. Paus na bulong ni Draco. Makasabing mainit na gabi, hindi mo nga pinapasok eh. Sandali akong napapikit sa kalokohang naisip ko. Aba, wag mong subukan at baka sumigaw ka kapag pinapasok ng malaking kargada niya. Baka hindi mo kayanin. Biglang nagsitayuan ang balahibo ko. Bago pa man ako makasagot sa sinabi nito'y agad na ni Draco sinakop ang labi ko nang may pagkasabik para itong uhaw na uhaw at nagmamadali ang bawat kilos. 1 taon ang nakalipas. Sa wakas, bakasyon na. Masayang wika ni Loida. Napangiti naman ako, itong huling pasok namin ngayong taon. Sa susunod na taon, 2nd year na rin ako. Congrats Celine, nanguna ka sa klase. Bukod sa napakaganda mo na, matalino ka pa. Wika naman ni Emily. True, we're so lucky na ikaw ang kaibigan namin. Kinikilig na segunda ni Loida. Kasi may gayahan, ganun. Si Emily. Sabay-sabay pa kami nagkatawanan. Ang nakakatuwa, kaming 3 ang nangunguna sa buong klase pagdating sa taas ng marka. Ang cute nga ng 2 ito at pag nanggagaya hindi nila kinakopy lahat para daw hindi halata na nanggaya sila sa akin. Masaya rin ako na kayong kaibigan ko. Nakangiting wika ko sa mga to. Gusto kong maluhat sabay pa silang yumakap sa akin. At dahil bakasyon na natin, ilang buwan tayong hindi magkikita. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo sumama sa amin. Si Emily. Saan naman? Tanong ko.
Sa mall, mamasyal tayo doon, sabi ni Loida, ni kinatango ni Emily. Kumibot ang labi ko. Sige, baka umiyak pa kayo. Pagbibiro ko na kinatawa ng dalawa, bigla naman silang nag-appear at hinawakan ng mga to ang magkabilaan kong kamay. Maswerte ako sa mga ito at hindi sila mata pobre. Kahit nagaling siya mayamang pamilya. Kung pwede lang lahat ng tao katulad ng mga kaibigan kong ito. Pero sa nakikita ko sa araw-araw at napapanood sa mga news sa television, malabong mangyaring hinahangad ko. May masasama at may mabubuti. Hindi naman maaring magkasamang mabuti sa masama. Parang ganun din sa estado ng mayaman at ng mahirap. Nasa itaas sila, samantalang ang mahirap nasa ibaba lamang. Kung minsan naisip kong anong fair ng mundo pero wala naman ako magagawa. Ito na ang kinamulatan ko. Ganito talagang mundo. Lihim akong nagpakawala ng buntong hininga. Sumakay kami ng taxi papuntang mall at dahil maaga pa naman, kaya pumayag akong sumama sa mga to. Ang ganda talaga dito, bulalas ni Loida. Bigla ko tuloy naalalang pinakaunang punta ko sa mall. Yung araw na yayain ako ni Ma'am Janine. Dumaan ang lungkot sa puso ko. Sana nga lang kung anong kabaitan ang pinakita niya sa akin noon. Sana ganun pa rin siya oras na malaman ito na nagmamahalan kami ng anak niya. Kumain na muna tayo, yaya ni Emily. Libre ko. Natawa ko ng bahagyan ng tumil ng mahina si Loida. Tuwang-tuwa siguro na ililibre. Nang bigla itong balingan si Emily. I mean, ililibre ko si Celine, hindi ikaw. Sabay irap nito kunwari kay Loida. Bigla naman tong napasimangot. Natawa tuloy ako sa kakulitan ng dalawa. Sabi ko nga, ililibre natin si Celine, nakangiting wika nito. Pumasok kami sa isang restaurant. Baka mahal dito, bulong ko sa dalawa. No worries, kaming bahala sa'yo, sabi kindat ni Emily sa akin. Nakagat ko na lamang ang ibabang labi ko. Pinili kong yumuko at pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Nakasuot pa naman kami ng uniform. Tinago kong mukha ko sa mahabang buhok ko. Palagi ko kasi yung nilulugay. Pili ka na, Celine, sabay pa ng dalawa. Kayo na lang bahala, tumango naman ang mga to. Gusto ko sanang tumingin sa paligid pero sadyang nahihiya ako. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Napapraning na yata ako para akong taong bahit ngayon lang nakalabas. Sanay na rin naman ako makisalumuha at sa dami ba naman ng estudyante sa school. Nagkwekwentuhan kami nang biglang dumating ang orders nila. Isa-isa yung nilapag sa harapan namin, ngunit bigla ako napatingin sa dalawa nang makitang gulat na gulat at nagkatinginan pang mga to sa isa't isa. May problema ba? Mahinang tanong ko't nandun pang waiter. Abala pa rin sa pag-aayos ng ilang pagkain. Nagtataka nga ako kung bakit ang dami yata ng in-order ng dalawa. Kasi baling sa akin ni Emily nang balingan din ito ng waiter. Excuse me sir, wika nito sa waiter. Yes ma'am, nakangiting wika nito. Tumikim na muna to. Ilan lang kasi in-order namin, sabay tingin sa lamesa. Hindi nakasamang mga to, sabay turo nito. Baka nagkakamali kayo ng pasensya na po ma'am, may nagpapabigay lang po niyan. Actually po, bayad na po mga to, nakangiting sagot nito. Sabay na napaawang ang bibig ng mga to, kahit ako man nagulat sa kung sino nagbayad. Sino po? Nagpakilala po ba? Tanong naman ni Loida. Pare-pareho kami naghihintay ng sagot nang biglang kumabog ang dibdib ko nang tumingin sa akin ng waiter. Hindi po ma'am, pero pinapasabi po na kay Ma'am Celine daw po. Sabay na bumaling sa akin ng dalawa, bigla naman ako napailing. Saktong pag-alis ng waiter, sinundot ni Emily ang tagiliran ko. May secret admirer ka, Celine, kinikilig na wika nito. Naku, sino kaya? Siguradong gwapo't mayaman yun. Palatak ni Loida sabay tingin sa lahat ng taong kumakain ng mga oras na yon. Pati ako napilitan na ring tumingin sa paligid kahit pa namumulang magkabilaan kong pisngi. Pero magkakapareha at magkakapamilyang naroon, maliban sa tatlong lalaki na sa pinakadulo. Abala sa pag-uusap ang dalawang lalaki habang isa hindi ko makitang mukha at natatakpan yun ng magazine. Napangiwi pa ako at naka-bra at panty ang nasa magazine. Mukhang manyakis, nang biglang bumulong sa akin si Emily. Hindi kaya isa sa kanila? Sabay itong kinilig. Pasimpleng tong tinurong dalawang lalaki na napansin ko rin kanina. Oo nga Celine, baka isa sa kanila. Baka natipuhan ka. Wika naman ni Loida na halos maglumikot na sa upuan. Grabe namang kiligin ng dalawang to. Nang biglang tumikim si Emily. Huwag naman sana yung lalaki natatakpan ng magazine. Mukhang manyakis. Look, pawang babae yatang nasa magazine. Bigla ko nabilaukan. Sakto pa naman na umiinom ako ng tubig. Natawa naman na may kalakasan si Loida. Pareho tayo nang naiisip, palatak nito.
Lalo tuloy na mulang mukha ko, parehong-pareho kami ng mga naiisip. Kawawa naman kung sinong lalaki na sa likod ng magazine. Nahusgahan patuloy. Kumain na nga tayo, baka magtampo pang pagkain sa atin. Pag-iiba ko ng usapan. Oo nga, saka na natin yung pag-usapan. Ang sarap pa naman itong mga pagkain. Libre pa! Nasayang wika ni Emily. Oo nga, ubusin natin to. Sayang libre pa naman. Natatawang wika ni Loida na ikinatawa rin ni Emily. Simpleng ngiti naman ang sumilay sa labi ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makakain ng maayos. Pakaramdam ko may nakatitig sa akin. Napapaisip talaga ako kung sinong nanlibre nitong pagkain. Wala naman kaming kaklase ng mga oras na yon para isipin isa sa mga kabinataan na nagkakagusto sa akin ng posibleng manglibre. Madalas kasi yon na mangyari sa school. Pero ang kumakain ay itong dalawang ito, may pagkain naman kasi ako. Bayad pa ng nobyo ko. Nang bigla akong mapatingin ulit sa pinakadulong lamesa, bigla akong kinabahan na makitang nakatitig sa akin. Ang isang lalaki, yung lalaki na busy kanina sa kausap nito, nakakunot ang noo nito habang matamang nakatitig sa akin. Para bang kinikilala ko nito, nabilis akong yumuko. Hindi ako dapat nakikipagtitigan sa hindi ko kakilala. Ngunit napaangat akong muli na mapansing nagtatawanan ng dalawang lalaki. Yung isa naman wala na yatang balak alisin ang magazine sa mukha nito. Akala mo naman may tinataguan. Habang naglalakad papuntang mansyon, hindi ko maiwasang kabahan. Kagat-kagat ko pang ibabang labi ko. Tutuparin niya kayang sinabi ni Draco noon? Parang may paru-parong nagsisiliparan sa tiyan ko. Handa na ba ako? Isusuko ko na bang bataan ko? Sus, ang tagal mo nang gusto Biglang namulang magkabilaan kong pisngi. Nakauwi na kaya siya? 3 buwan tong hindi nakauwi at naging abala to sa pagpapatayo ng bagong proyekto nito sa Singapore. Kaya labis ang pagkasabi ko dito, mas lalo siyang sabik sa'yo. Kaya ihanda mo ng perlas mo, talagang papasukin niya na yan. Ramdam kong nagsitayuan ng balahibo sa braso ko. Kinakabahan ako sa maaring mangyari pero nandun ang kiliting gumagapang sa katawan ko. Para akong na-excite. Baliw na baliw ka sa sarap na pinapadama ni Draco Lalong namulang bumukha ko nang maalalang sinabi nito noon na lalo ko mapapasigaw sa sarap. Bigla ko natakpan ng dalawang kamay kong mukha ko. Bakit ko ba naiisip ang mga bagay na to? Namamanyak na rin yata ako. Nang bigla akong mapalunok, bigla akong napahinto. Sinabunutan kong sarili. Ilang beses ako napalunok at pakiramdam ko. Nakikisabay ang harapan ko. Kasalanan mo to, Draco. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.